Sa ating weekly service. Nawa po, ako po ay patuloy na kinakabahan sa mga oras na ito. Magagal-galang pilit po. Kaya po, pasensya na. So, patuloy po natin pag-alalan yung revival of all true unbreakable unity. What is unity? Unity is described as harmonious bring together of multiple elements. In the Bible, unity is seen in the marriage of a man and a woman, the unity of believers through the Holy Spirit, and ultimate unity among all believers through Jesus Christ. Unity is a divine gift that brings God, success, growth, and glory. Ito po pala ang pinaka-hood ng ating pag-aralan na ang unity ko ay isang magandang pagsasama po ng mga sa multiple elements. At ito na po ay parang may tulad mo sa isang marriage sa pamanin na woman. Sa mga unity po ng mga mananampalataya through the Holy Spirit and ultimate growth among all the believers through Jesus Christ. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus, nagkakaroon po ng unity. Without Jesus Christ, hindi po sasabihin na nagkakaroon tayo ng believers unity. Ang unity daw po, ito po ay isang regalo na nagdadala ng success, ng growth, and glory. What is the meaning of unity in biblical? Unity stands for peace in the presence of conflict. Ang unity daw po ay siya ang tumitindig sa kapayapaan, sa presensya ng isang pag-aalitan. Pagkat kung wala pong unity, tuloy-tuloy po ang hindi pagkakaunawaan, ang pagkakaroon po ng conflict, ng hindi po pagkakaisa, kundi away-away lang. For not in the presence of hatred, or in the presence of hatred. Pagkat ang pag-ibig daw po ay nasa presensya ng hatred. Kung wala po yung love sa isang emotion, ay may hatred po. So kung nangingibago po ang love sa isang emotion, wala pong hatred. For forgiveness in the presence of injury. For forgiveness in the presence of injury. Para po sa kapatamaran ang presensya ng mga nasusugatan. Ito po yung sa pagpapatawad. Kahit na nasaktan mo ang isang tao, ay kung wala po yun yung presence ng injury, ay hindi po magkakaroon ng kapatawaran. The many paths of God, the many ways to worship God, for there is only one power and presence of God, and that God love each one of us equally. Pagkat kung meron ng pagkapangyarihan, ang presensya po ng Diyos na pag-ibig sa bawat isa sa atin ay pantay-pantay. Why is unity so important to them? Jesus' vision is that anyone who takes the name of Christ should have unity with others believers. Pagkat si Jesus daw po, ang vision daw po ng Lord ay kakaroon po ng unity ang bawat isa mananampalataya. In fact, John 17:21,
us that our unity will lead to others placing their trust in Jesus. That's John 17:21. That all of them may be one. Father, just as you are in me, and I am in you, may they also be in us, so that the world will believe that you have sent me. So, pinapakita ko dito ang pagkakaisa ng Panginoon at ng Ama. May unity po sila dalawa. Tell us that our unity will lead to others placing their trust in Jesus. God give us His glory, so we will be unified. Binigay na po ng Diyos ang kalwalhatian para po mag-unify si Jesus at si Father God. Sa 17:22 po, at 17:22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Ito po yung unity ni Jesus at ni Father, ng ating Diyos. Nakikita po na natin dito na ang unity po ay hindi lamang sa tao, kundi kahit ang ating Panginoon at ang Diyos Ama at ang Holy Spirit ay unity. Nagkakaisa po silang tatlo, bagaman tatlong persona po sila, ay sila po ay isa Diyos at patuloy na nagkakaisa na may kanya-kanyang function. What is the reason in the Bible? One of our primary jobs as Christian is to maintain unity and promote peace. Ito po yung ating pinakatrabaho bilang Kristiyano at dapat po ito makakita sa atin. Hindi po tayo magiging pagsimula ng isang kaguluhan, ng isang hindi pagkakaunawaan, o ng isang bagay na magkakaroon ng mga hindi magandang pagkakaunawaan o pagkawatak-watak na isang pamilya. Bilang Kristiyano po, patuloy po tayong mamuhay na mayroong unity sa ating kapwa at ang unity na ito ay hindi po mawala sa atin. Makita po ito sa ating buhay para po makita yung ilaw ng sanlibutan. Sapagkat kung wala po itong unity na ito, ano pong mayayari sa ating kapaligiran? Kaguluhan, pagbabangayan, pagpapatayan. Pero kung makikita po sa atin ang unity, ay ito po ay isang napakagandang bagay para po magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Sa panahon po ngayon, na ang bansang Israel ay patuloy na pinagdira ng iba't ibang bansa. Pero sa kanila po, makikita natin ang unity, ang pagkakaisa. Kahit na po ano mangyayari sa kanila, hindi po sila sumusuko. Kahit po sila ay binabatikos ng mga bansa. Kahit po yung kanila mga kaibigan nilang bansa ay binabatikos sila. Pero dahil po sa unity, sa pagmamahal niya sa ating Diyos, na sila patuloy nilang kinikilala, patuloy nilang tiyataas, may unity sa bansang Israel. At patuloy po na nagtatagumpay sila na mapaglabanan ang kaguluhan, ang mga bagay na naggugulo sa bansang Israel. Nawa po na ang unity na ito ay patuloy din natin maranasan, hindi lang po sa bansang Israel, kundi sa buong mundo man. At ito po ay nagagawa lamang kung mayroong unity po sa bawat bansa. It is a witness to the world. In John 13:34-35, Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples." Sa pamamagitan na po ng ganitong pagkakaroon ng unity, nalalaman po ng bansa o ng ibang tao na ang mga mananampalataya ay may unity at may pagmamahal sa bawat isa. When church members love each other,
there is unity and harmony. Kung ang mga miyembro daw po ng isang simbahan ay may pagkakaisa at harmony, tayo po ay anak ng Diyos sapagkat ang Diyos po ang ating love, or God is love po. In Ephesians chapter 4, verse 1 to 6, unity in the body of Christ. Makikita po na natin dito na ang isa pong kabuuan ng unity sa Biblia ay ito po sa Ephesians 4:1-16. Makikita po na natin dito na as a prisoner for the Lord, then I urge you to live life worthy of calling you have received. Sapagkat tayo daw po ay prisoner ng Panginoon, then I urge you, mamuhay daw po tayo ng ating life worthy of calling you have received. Mamuhay daw po na tayo na ayon sa kakatawag sa atin. Sapagkat ito po ay isang patunay na tayo po ay mayroong Diyos na buhay na pinapagtipunan, Diyos na siya nag-aari sa ating buhay. Sana, number two po, be completely humble and gentle. Maging mapagpakumbaba po tayo at maginoo. Ano man po ang ating sitwasyon sa buhay, may maganda man po ang buhay natin. Hindi po dapat tayo magmamataas, be humble. At tulad po na sabi ng Panginoon, be humble, maging mapagpakumbaba sapagkat ang nagpapakumbaba daw po ay patuloy na itatas ng Panginoon. Be patient, mapag-intay po, bearing with one another in love, maging kaysa po tayo sa pagmamahalan. Sa number 3 po, makes every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Maging kaysa daw po tayo para mapanatili natin ang unity through the Spirit, ang bond of peace. Ang tali po ng kapayapaan sa verse 2 po yun. Then sa number 4 po, there is one body and Holy Spirit. Isa lang daw po ang katawan at isa po ang Espiritu. Just as you were called to one hope, when you were called one Lord, one faith, one baptism, one God, and fathers of all who is over all, and through all and in all. Verse 4, 5, and 6. Pagkat at tulad po ng pagkakatawag sa atin, tinawag po tayo sa pag-asa na tayo tawagin, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang baptism, isang Diyos, at Ama ng lahat, over and through all and all. Number 5 po. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Nakikita po na natin dito na sa isang pang simbahan, ay ang bawat tao po ay may mga grupo po na may mga kakaturan po na yung pagkakatawag sa kanila. At ito po ay nagkakaroon ng unity. Para pong ating dalawan, may kamay tayo, may paa, may ulo, may body. So, ganoon din po naman sa ating mga simbahan. May kanya-kanya passion. Sapagkat ang isa pong simbahan ay hindi po mabubuo kung ito ay ilan lamang. At hindi po magiging matagumpay. Kaya nga po, ang iba, kaya po, tatabi isa ng simbahan. Isang maintenance, or isa po, ano man ang kanilang trabaho sa isang church, naman po ang kanyang ginagawa, ito po ay napakalaking halaga sa ating simbahan. Para po mabuo, para po magtagumpay, kaya po tayo may kanya-kanya. At tulad po ni Martha, lahat po may mga trabaho. Subalit,
ang mga trabaho po na ibigay sa atin ay nawawalan na lamang ng kabuluhan kung ang mga naka-assign sa atin ay inireklamo natin. Hindi po natin ginagawa ng buong puso. Sapagkat ang ating pong trabaho dapat ginagawa natin ito ng open hearts, na may kalungkuran, ng walang paglilinglang. To prepare God's people for work of service, so that the body of Christ may be built sa verse 12 po. Sa pagkandala po ng mga tao ng Diyos sa gawain ng paglilingkod, so that the body of Christ may be built up. At number 7, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature in attaining to the whole measures of the fullness of God. Hanggat hindi po natin na-achieve ang unity sa ating pananampalataya at sa ating kalaman sa anak ng Diyos, ay hindi pa tayo nagmamature in attaining to the whole measures of the fullness of God. Verse 13 po yun. Last na po ito. Speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him, who is the head, that is Christ. Verse 15. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as part, does the work. Sa pagsasalita daw po ng katotohanan ng sa pag-ibig, lahat po ng bagay ay nag-grow sa pamagitan niya, who is the head, sa ating Panginoon po. Ito po ang ating Diyos na siya ang ating natataas, siya po ang ating ulo, siya po ang ating pinipigyan. In verse 15 po, from Him, the whole body joined. Mula daw po sa Kanya, ang ating katawan ay magkakadugtong or magkakasama and held together by every supporting ligaments. At tulad po sa ating po na yung suporta ng ating parts of our body, para po mag-grow, may kanya-kanya pong trabaho, may kanya-kanya pong gawa, para po mabuhay ito or maging maayos itself in love, sa pag-ibig, as its part, does its work. Nawa po na ang kaunting na-share ko po ay medyo pumasok po ng konti sa ating isipan. At sa oras po ito, na sa